Legal experts and former government officials are currently discussing escalating political and legal controversies involving the Senate at a forum in Manila. For more details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, go ahead. Angela at Diego, inaasahan nga na nasa 3 to 4 months lamang hahaba o tatagal ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan ang tansya ng ilang mga law deans at professors sa isinasagawang talakayan dito nga sa Maynila ngayong araw matapos ngang mag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Kumpara kasi daw sa mga nauna o mga nagdaang impeachment trials ng bansa. Kagaya, for example, kay dating Chief Justice Renato Corona, tumagal ito ng nasa 4 5 months mula noong December 2011 hanggang May 2012. Pinili raw kasi ng Kamara that time na piliin yung shortcut method kung saan kailangan lamang yung 1/3 na boto ng mga mambabata sa mababang kapulungan para ito ay matransmit nga sa Senado yung articles of impeachment, and then yung kay dating Pangulong Estrada naman ay nag-resign nga ito after 23 days lamang yung tinagal. At kabukod pa dyan, 4 lang daw kasi yung grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kaya malakas yung posibilidad na mas maging mabilis ito at yung syempre yung taktika na gagawin ng prosekusyon na nakita nga natin ay hinati-hati na ng Kamara kung ano yung mga issue na kanilang pagpupukusan. At yan nga, yung sa 4 na grounds, nandyan yung misuse of public funds, unexplained wealth, bribery at betrayal of public trust. Pero malaking factor pa rin kung haharap nga ba si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial laban sa kanya. Well, although sabi nga nung mga nakakausap din namin dito like Congressman Terry Redon and other legal luminaries, hindi naman daw required sa konstitusyon ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Pero gaano kahalaga yung kanyang pagdalo if ever dito sa paglilitis sa kanya? Actually, Angela, napakahalaga, kasi bukod daw sa isang public official itong si Vice President Sara Duterte, ito din ay paghabol doon sa accountability at mahalaga rin na makita ng taong bayan kung paano nga ba ipepresenta yung mga impormasyon dito. Ayon sa mga law deans at professors na kasama dito ngayong araw, kagaya na lamang ni Attorney Paulo Tamase ng UP College of Law at ni Attorney Adonis Gabriel mula naman sa San Beda University at ni Dean Maria Soledad Derquito Mawis mula naman sa Dean of College of Law ng Lyceum of the Philippines. Itong mangyayaring impeachment trial ay yung accountability nga na paghabol. And yung impormasyon na makukuha ng publiko mula rito ay malaki rin yung gampanin na makukuha nito. Dahil ngayon napakabilis na raw talaga na maglabas ng mga impormasyon sa media, or yung anywhere, anytime may makukuha talaga tayong information. But of course, yung pagsagot dito sa mga alegasyon at mga issue na ipinupukol sa bise ay kailangan din talagang harapin present man or hindi si Vice President Sara Duterte, dahil dalawa yung posibleng mangyari sa pwede nating asahan, yung kanyang resignation and syempre kung magtuloy-tuloy impeachment trial, yung perpetual disqualification na of course kailangan pa rin suriin ng mga haharap na prosekusyon sa Senate trial. Pinag-usapan ba, Arles, ng mga legal experts regarding evidence at hand, if it is, they feel if it is strong or sufficient enough? At ano sa mga articles of impeachment sa 4 ang tingin nilang pinakamalakas? Diego, hindi pa nakakapili or wala pang nababanggit kung ano nga doon sa 4 na grounds ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pinakamalakas. Pero ayon sa kanila, napakalaki ng magiging gampanin dito ng presiding officer or ng Senate President sa impeachment trial. Dahil kung matatandaan natin, itong sino man, kung for example sa ngayon, si SP Cayetano, yung ating presiding officer, meron siyang kapangyarihan na magdesisyon na may kinalaman sa procedure, materiality, relevance at admissibility ng mga ebidensya. And if ever na hindi ito agbihan ng mga senator judges, ang desisyon nito ay kailangan maging majority vote. So vague din daw or limitado yung desisyon ng Korte Suprema kung ano nga ba yung type or mode ng pagpepresenta ng mga ebidensya ng isang impeachment trial. Kasi ayon daw sa kanila, limitado din yung komento na inilalabas ng SC dahil kahit yung ating mga associate justices ay impeachable officials in its nature. Kaya sa ganong paraan, limitado talaga yung paraan at yung itinatakda ng konstitusyon, though
meron naman mga witnesses na pwedeng iharap at syempre yung mga papeles at dokumento na magdidiin nga dito kay Vice President Sara Duterte. Arles, sa issue naman ng ICC, no, anong stand nila with regards kung enforceable nga ba ang arrest warrant kay Senator Bato or hindi? Malinaw yung kanilang posisyon dyan, Diego, no? Enforceable talaga. Maaaring ipatupad pa rin yung warrant of arrest laban nga kay Senator Bato de la Rosa. At actually, bago tayo tumalon dito fully sa usapan ng ICC, no? Isa rin pala sa mga nabanggit nila dito kung tatayo nga rin ba or makakasama ba bilang Senator Judge si Senator Bato de la Rosa dahil kung hindi raw siya haharap sa Senado para manumpa, kailangan niyang gawin ang kanyang panunumpa virtually pero kailangan niyang sabihin kung nasaan siya mismo. But of course, it's a question kung sasabihin niya ba ngayon kung nasaan siya dahil meron ngang legal team na yung DOJ na inassign para tuntunin kung nasaan man ang senador. But then again, yun nga sa jurisdiction ng ICC, kailangan pa rin ma-enforce dahil bago kumalas ang Pilipinas, na-file ang mga kaso at hanggang ngayon sa pagulong nito, kailangan irespeto yung pagiging bahagi natin doon. At meron din daw, no, aminado naman sila na meron nga tayong mga batas na nag-govern patungkol doon sa crimes against humanity at iba pang mga kaso at actually nauna pa nga daw yung ating mga batas bago tayo sumali sa Rome Statute, no? Kaya daw kailangan irespeto natin ito at igalang yung legal na proseso lalo pa na si Senator Bato de la Rosa ay ngayon hindi natin alam kung nasaan. Oo, mahalagang pag-usapan talaga pagtuunan ng pansin yung rules na yan na kung papayagan nila bumoto ang isang senador na wala mismo sa plenaryo dahil may isa pang looming na arrest na baka mangyari pati si Senator Jinggoy Estrada and other involved in the flood control projects ay mawala doon sa impeachment court. But we'll see what's going to happen. We will continue to get in touch with you. Maraming salamat, mobile journalist Arles de los Santos.